kapatid na isa na sumampalataya sa Panginoon, si Brother Ador. Na, yung pong binabible studyhan natin doon, nag-text sa akin, sabi, Pastor, kinausap ko yung mga tao sa aming subdivision para makapakinig ng Biblia. Kaya sa Sabado, meron pong 15 taong makikinig na namang mga kabataan. Nakakatuwa, no? Siya yung president ng subdivision nila, homeowners president. Nakakatuwa. Ano? Pagkatapos nating magturo sa mga magawalis, sa mga kabalikat sa kalinisan, dumating siya at ang sabi niya, Pastor, pwede ba akong maghayag? Mag-report, magbabalita daw siya. Sige po, ayun ibinalita sa akin. Kaya nakakatuwa po. Pag-pray natin yon kasi may katuwang na tayo. May nagtitipo na ng tao na hindi pa miyembro pero nagtitipo na ng tao. At talagang paniwala siya na ang Bibliyang na nadinig niya Ebanghelyo. Sabi niya, talaga Pastor, pumasok sa akin. Talagang tinanggap ko. Kaya nakakatuwa naman. Salamat sa inyong mga panalangin, salamat sa inyong mga suporta, at salamat sa ating sama-samang pagnap. At ang ating simbahan ay hindi humihinto katulad din ng ibang mga simbahan. Kaya huwag tayong maiwan, Huwag tayong maiwan. Okay lang na tayo maging hamon sa iba, pero huwag na tayong maiwan. Huwag nating mapabayaan. Salamat po sa Panginoon. Ngayon pong gabi, ngayon pong hapon, ang ating pong pag-aaralan, ang ating mensahe, ang dami nating blessing, sa mga nagdaang yung mga preachers natin, nakakatuwa. Pagka-uwi ko, nakikinig pa ako Pinakikinggan ko pa yung mga preaching Nakikinig pa ako kasi ako narito. Hindi ko masyadong mapulsuhan ng gusto. Although nagte-take note ko. Pero pag uwi ko, nakikinig pa ako kahit ako nakahiga, kahit ako matutulog na, nakikinig ako niyan. At nire-review ko at ninanamnam ko at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tayo po ay may mga laan. Tapos pagka Tuesday, nga pala mga kapatid, meron tayong tinatawag na doctrine discussion. Kung gusto nyong mag-join dyan, doctrine discussion, Zoom yan, Zoom ba yan? Google Meet. Google Meet. Pwede kayong mag-join doon. Nag-discuss tayo ng mga doktrina. Kagabi, ang pinag-usapan namin ay Trinity. Kasi sa Bible, marami silang nakagay doon yung my Father is greater than me. Mga talata na ganyan. Talaga naman pag binamo, talagang mas mataas nga yung Ama sa Anak. Mas mataas nga yung Ama Anak. Kaya yung mga tao na walang kamalay-malay sa Bible, pag hinanayan ng mga ganyang talata at sinunod-sunod na ganyan, talagang mukhang tama. Siyempre, pag wala kang alam sa Bible, nakitaan ka ng ganyan, parang akala mo, lahat ng tungkol sa ganyang paliwanag ay naipaliwanag kayo. Ay hindi pala. Kaya nakakaawa po yung mga tao na hindi naniniwala sa Trinity. Hindi nila naintindihan. Well, isang dahilan kung bakit, basahin mga simple ang kamalayan, doon niya ini-reveal, doon niya inihayag. Pero doon sa
He will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father had are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. Yung galing sa Ama, ibinigay sa anak. Yung ibinigay sa anak, kinukuha ng Espiritu at pinapaliwanag niya, pinapaunawa niya. Kaya ang gawain din ng Espiritu ng Diyos, magbigay ng unawa, magturo ng katotohanan. 1 Corinthians chapter 2. Kaya na 1 Corinthians chapter 2. Kaya ito po, dugtong-dugtong yan kasi mahalaga po yan. Para makita natin na lalo tayong maging humble. Ha? Verse 9. But as it is written, I had not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. But God had revealed them unto us. How? By His Spirit. For the Spirit searcheth all things. Yeah, the deep things of God. But God had revealed them unto us by His Spirit. Verse 13, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things spiritual. Verse 14, but the natural man receiveth not. Mga unsaved, natural man, walang Holy Spirit yan. Yan ang natural man. Walang Holy Spirit. Kaya ang tawag sa kanya, natural man. So tayo po ay tumayong lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa Lucas Kapitulo 19, talatang 1 at 2. Actually po, pinag-aaralan ko po itong Luke chapter 19, 1 to 10. Noong nagkakamali, 1 to 10, yes, 19, 1 to 10. Ito sana lang, itong buong kwentong ito, ang ating pagtutuunan ng pag-aaral at pansin sa gabing ito. Pero habang pinag-aaralan ko, mga kapatid, habang pinag-prepare ko, tinitignan ko kung anong meron dito, naku, dumadami po ang lesson. Kaya itong lesson na to magiging series. Magkakaroon tayo ng series of lesson dito. Doon muna tayo. Lucas 19, 1 at 2. Sama-sama nating basahin. Ito po ang English Bible natin. Basahin natin. Meron kayo dyan. Ready? Everyone, begin. And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Ang pamagat ng ating pag-aaral dito ay si Zacchaeus, noon at ngayon. Si Zacchaeus, noon at ngayon. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos, salamat po na marami sa pagkatangtala ng kasaysayan at buhay ng mga taong nakatagpo mo at nakatagpo ka, nakaranas na ikaw ay kanilang makasama, ay ipinatala mo ang mga ilan, ang mga mahalagang kailan namin, sapat na para kami maturuan ng lahat-lahat tungkol sa pananampalataya at patungkol sa makadiyos na pamumuhay. Salamat po na marami at sa hapong pong ito, sa lahat ng narito sa panambahan at maging sa live streaming, ay lalo naming ma-appreciate ang salita mong ito. Marami po kaming lessons na matutunan mula po sa kasaysayang ito. Gusto po ang bawat isa o Diyos at hiling naming ikatitibay naming lahat at ikupuri ng iyong pangalan at ikagaganda ng patotoo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Yan, okay. Makakaupo na po tayo. Si Zacchaeus, noon at ngayon. Kaya ko po ito pinamagatang Zacchaeus, noon at ngayon,
sapagkat ang uusapan po natin dito, yung maganda niyang bahagi at yung hindi naging magandang bahagi ng kanyang buhay. Nasa Lucas 19:1, napakaganda ng banggit sa kanya halos. Siya'y pumasok, si Jesus, at nagdaan sa Jericho. Alam po natin na hindi basta-basta pumupunta ang Panginoon sa mga lugar. Meron po siyang laging pakay, meron siyang laging sadya. Kung naalala niyo, dumaan siya ng Samaria, nakatagpo niya yung babaeng Samaritana. Dumaan siya ng Jericho, nakatagpo niya si Zaccheo. Kaya, ang Diyos, dumadaan sa ating landas at nakakatagpo tayo. Isang araw, dumaan sa buhay ko. Isang araw, dumaan siya sa buhay ninyo. At tinagpo niya rin kayo. Amen? Tinagpo niya rin kayo, kagaya ni Zaccheo. Siya masok at nagdaan sa Jericho, kaya hindi po aksidente na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Dahil hindi man natin ito alam, tinagpo niya kayo kung saan kayo naroon. Tinagpo niya tayo kung ano ang kalagayan ng buhay, kalagayan natin noon. Tinagpo niya tayo sa ibang kalagayan ng buhay. Yan nangyari kay Zaccheo. Kaya intentional ang pagdaan niya sa Jericho. Ngayon, at narito ang isang lalaki na tinatawag sa pangalang Zaccheo. At siya isang puno ng mga maniningil ng buwis. At siya'y mayaman. Ang gan ng pangalang Zacchaeus o Zaccheo. Ang kahulugan nito, ang ibig sabihin kanyang pangalan ay pure. Pure. Sa Tagalog, dalisay, honest, sincere, man of integrity. Yan, Yan po ang ibig sabihin ng si Zaccheo, ay yan ang kahulugan ng kanyang pangalan. Pero mababasa po natin, verse 7. Verse 7. Ano naman ang pagkakilala sa kanya? Ang pangalan niya Zacchaeus. Pero ito ang kanyang reputasyon. Ito pagkakilala sa bayan. Ang makita nila ito, kasi sabi ni Jesus, pupunta ako sa bahay ninyo. Zaccheo, punta ako sa bahay mo. At nang makita nila ito, bulong-bulungan silang lahat. Ay, pero niyo, popular siya. Well-known si Zacchaeus. Nagbulong-bulungan silang lahat yung mga tao na nangagsasabi, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. Kilala si Zacchaeus ng lahat. Yung kanyang pangalan, salungat sa kanyang buhay. Ang pangalan niya, Zacchaeus. Nang ibig sabihin, pure. Pero kilala siya ng bayan na siya ay hindi honest na tao. Hindi siya sincere. Hindi siya man of integrity. Siya ay makasalanan. Pag sinabing makasalanan, abay sari-sari kasalanan niyang taong yan. Kaya yung salitang makasalanan, questionable yung kanyang pagyaman. Di ba? Yan ngayon yung kinakaso sa nadidinig natin. Okay. Ngayon, hindi po natin lahat muna tatalakayin dyan. Dito lang muna tayo una. Yung kanyang pangalan. Ang pangalan niya, Zaccheo. Ibig sabihin, pure. Ibig sabihin, man of integrity. Ibig sabihin, siya'y honest. Mga minamahal, balikan natin sino siya noon. Kasi ngayon, kilala siya. Ngayon, nung panahon na nabubuhay siya, ngayon, kumbaga, ngayon, kilala siyang makasalanan. Nang madla. Pero nung siya'y ipanganak,
ang piling pangalan ng kanyang mga magulang, yun ang pangarap nila. Marahil, hindi pa ipinapanganak. Di ba tayo, pagkabuntis pa lang yung asawa natin, mag-asawa pa lang, habang naglilihi, nagbubuntis, namimili na kayo ng pangalan. Sino po sa inyo yung nakapili kayo ng pangalan ng inyong anak, nasa tiyan pa lang sila, hindi pa ipinapanganak, may napili na yung pangalan? Pakitas nga po, mga nanay, tatay. Meron ba dito? Nakapili na kayo ng pangalan bago ilabas. O yan, may mga nakapili. Sino? O, yung iba nakapili after, tsaka nyo nabigyan ng pangalan. Pero, imagine ninyo, hindi pa ipinanganak si Zakeo. Kung ang mga magulang niya, hindi pa siya pinapanganak, pumili na ng pangalan, namili sila ng mga alang maganda. Siyempre, pag pipili kayo ng pangalan, merong kahulugan yung pipiliin ninyo. Ay, yun ang mga pangalan ng una. May kahulugan. At yun ang gusto nyong palaki. Yun ang gusto nyong kalakihan ng inyong anak, kaya pinipili nyo yung kahulugan ng pangalan. Yung pangalang Judas, maganda po kahulugan yan. Oo, napasama lang kasi hindi bagay yung kanyang naging buhay. Kaya wala ngayon, kahit magayong pangalang Jude, Judas, kahit yan ay magandang nung una, wala na ngayong gustong magpangalan. Ano? O kahit siya'y maganda, wala nang gustong magpangalan. Kahit siguro po si Judas, hindi nyo ipapangalan ng Judas sa inyo. Kasi may mga nakalagay sa jeep pati pangalan ni Judas, God knows who does not pay. Di ba? Nakikita sa mga jeep, God knows who does not pay. Ang Judas pa man din doon, letter H, tapos all caps, parang minumura yung hindi nagbabayad. Di ba? Ang pangit ang pangalan. Ang daming mga pangalang maganda, hindi na lang po magamit dahil pag ipinakita yung buhay nila, ayaw mo nang ma-identify yung anak mo sa kanila. Okay, itong Zacchaeus, ang gandang pangalan kasi po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan, pure, honest, sincere, man of integrity. Yun ang gusto ng mga magulang na pinili nilang pangalan dahil gusto nilang palaki sa kanilang mga anak. Kaya kami, nung kami, 5 naming mga anak, lahat yan merong Bible names. Kasi Christian na kami Nang kami ikasal, nung ako'y pikutin ni Sister Donna, yun na, Kristiyano na kami. Kung ano, joke lang yun. Adi, bago pa kami magkaanak, namimili na ng mga pangalan. Naghahagilap na ako sa Bible. Siyempre, tinitignan ko yung mga kahulugan. Kaya may mga kahulugan yung mga Bible names na kinuha namin. Ang pangalan nila, laging magkasama yung pangalan namin at saka isang Bible name. Pangalan namin, saka isang Bible name. Ganyan. Kung ang mga magulang ni Zacchaeus, gusto niyang palaking, gusto siyang lumaking pure, dalisay ang buhay. At yun ang palaki. Sinimula ng mga magulang sa magandang pangalan. Ang kanilang anak na maaring pinili nila bago pa man aktual na ipanganak o maaring sa araw ng kanyang kapanganakan, binigyan siya ng pangalang Zacchaeus na ang kahulugan ay pure. Habang tumatagal, may iba't ibang natututunan ang batang ito. Maaring mabagal ang kanyang paglaki sapagkat si Zacchaeus ay mababang taong, maliit lang siya. Hindi siya matangkad na tao. Mababa siyang tao. Pero habang tumatagal, may iba't ibang natututunan ang batang ito at may iba't ibang nakaka-impluwensya sa kanya. Yung anak na pinangalanan ng pure at sabihin na natin dahil yun ang intensyon ng magulang, talagang mga magulang, hindi siya pinapayagang magsinungaling. Hindi siya pinapayagang maging madaya sa laro. Hindi siya pinapayagang maging masama, maging pilyong bata. Hindi pinapayagan. Talagang tinuturuan siya, pinalalaki siya na maging honest. Pero unti-unting, dahil ang iba't ibang impluwensya, unti-unting natitibag. Unti-unting natitibag yung mabubuting
itinayo o itinuro at magandang palaki ng kanyang mga magulang. At ito po nangyari sa maraming mga kabataan na ang mga magulang ay tuwang ka ng isilang ka, sabi nga ng awit ni Freddy Aguilar. At ang iyong nanay, ang nanay mo at tatay mo, tuwang-tuwa sa pagsilang mo. Di ba ganon yung awit na yan? Tapos sabi doon ngayon ngang malaki ka na. Ano sumunod doon? Nais mong maging malaya. Ayun ang nakalagay. Libot ko na yung karugtong. Pero ganon ang nangyari. Napariwara, samantalang ayaw padapuan ng magulang sa lamok, alagang-alaga, talagang gustong palakhing matino ang batang yan. Pero unti-unti na kanilang mga itinuro, tinitibag ng iba't ibang masasamang impluensya. Kaya yung magandang palaki ng magulang, unti-unting natatapyasan hanggang magsimula siyang pumili na gumawa ng pagsisinungaling. Si Sakeo, unti-unti siyang pumapangit. No, yung magandang anyo na hinubog ng kanyang magulang, makinis na balat, maayos na gupit, maayos na pananamit, unti-unting nagbago. Ano? Yung anak nila na talagang mukhang disente, mukhang malinis, mukhang kagalang-galang, mukhang mapagtitiwalaan, at talaga namang mapagtitiwalaan, magalang magsalita, masunurin sa magulang, maalahanin, matulungin, hindi madamot, ganyan, ano? Ayos ang buhay. Habang lumalaki, aba may nakaka-impluensya. Si Sakeo, pure, unti-unting nagbabago. Kumbaga kung i-imagine natin ang pangit, unti-unting humahaba ang kuko. Tumutulis ang kuko. Lumalabas ang pangil. Sumisingkit ang mata. Tumutulis ang tenga. Tinutubuan ang sungay. Aba, nagmumukhang halimaw. Habang lumalaki, nagmumukhang halimaw. Hindi mo nakilala yung iyong anak. Ganyan po ang nangyari kay Sakeo. Si Sakeo ay lumaki na marami ng lihim. Marami na po siyang kasalanan. At hindi na po niya itinatago ang kanyang kasalanan. Dumating po sa kalagayang hindi lang siya gumawa ng pagsisinungaling, hindi lamang siya lihim na nandaraya, hindi lamang siya lihim at pakaunti-kaunti magnakaw, hindi lamang siya nanlalamang ng palihim at paminsan-minsan. Yung kanyang pagiging makasarili at pagmamadaling yumaman, unti-unting nagiging halimaw sa kanyang kalooban. Palaki ng palaki ito. Siya ay nagiging mapanlamang sa kanyang kapwa. At kung yumaman siya ng labag sa batas ng Diyos at labag sa batas ng tao. Yung purity at kadalisayan niyang isip ay nagsimulang maging rumi. At ito'y lumala ng lumala hanggang siya ay makilala ng lahat na taong makasalanan at hindi tapat. Kaya kapag tinatanong po minsan ng mga psychologists, paano nangyari na ang batang ito na mabuting pinalaki ay naging masama? Sabi na, pinasama ng environment. Di ba ganon? Pinasama ng environment. Kaya kapag ang environment niya ay ganyan, lalaking magnakaw ang iyong anak. Pag dito mo sa ganitong environment pinalaki anak mo, lalaki siyang mag-inom. Pag pinalaki mo sa ganitong environment, lalaki siyang makasarili. Ang tanong natin, is that an absolute truth? Tama ba yun? Pagka pinalaki mo ang anak sa subdivision, malinis ang kapaligiran, professional ang kapitbahay, garantisado ba na ang anak ng mga taong nasa subdivision, nag-aral sa talagang mahuhusay ng mga universidad, talagang halos hindi maputikan dahil nakabuntot lagi ang mga katulong. Garantisado ba na ang mga taong mayaman na nakatira sa magaganda at mariwasang mga subdivision,
lalaking morally upright at di magnanakaw. Hindi po garantiya, di ba? Hindi po garantiya. Ganon din kung paano yung mga mahihirap, naroon sa squatter, naroon sa mga maraming magiinom, maraming magnanakaw. Hindi po lahat ng tao dyan magnanakaw. Ganon din sa mga subdivision. Kaya, if we are not careful, we will weep like David. Si David po ay umiyak sa 2 Samuel chapter 18, verse 33. 2 Samuel 18:33. Umiyak po ng matindi si Haring David sapagkat yung pinalaki niyang anak, minamahal niyang anak, napariwara. Ito po ang sabi, 2 Samuel 18:13. At ang hari ay tama ba? 18:33. At ang hari ay nagulumihanan at sumampa sa silid na nasa ibabaw ng pintuang bayan at umiyak. At habang siya yumayaon, ganito ang sinasabi niya, "Oh, anak kong Absalom! Anak kong Absalom! Mano na ako ang namatay, nakahalili mo, O Absalom! Anak ko! Ay, yung higbi, hapdi, hinanakit nung tatay na mahal niya yung kanyang anak, pero yung anak niyang yan ang nagrebelde sa kanya. Yung anak niyang yan ang nagkudita at inagaw ang kanyang kaharian. Yung anak niya, nagwapong-gwapo. Gwapong-gwapo. Sabi nga, pag tinignan mo si Absalom, walang kapintasan. Talagang kahit saan mong tignang anggulo, kahit saan mo pihitin, wala ka ba ipintas? Gwapong-gwapo. Pero ang kalooban ni Absalom, na-impluwensyahan po siya ng masama. How come? Ang ating mga anak na mahal na mahal. Kaya yan si Absalom noon ganyan si Sakeo. Sure. Kagiliw-giliw. Cute na cute. Sarap yakapin. Sarap ama. Sarap bigyan ng pasalubong. Cute na cute si Sakeo. Pero nung lumaki, bihira, salot sa bayan. Kilalang madla. Well known sa kanyang pagiging makasalanan. Now, kapag nagsimula tayo ng tama, ang uri ng pamumuhay natin ay mas maganda. Pag nagsimula ng tama at nagtuloy-tuloy. Pero kung halimbawa nagsimula tayo ng tama, tapos parang pagtayo ng pader, sinusundan niya meron niyang pisi, pahaba, para huwag lumabas doon at huwag pumasok dito. Kaya meron silang pisi. Para ipatong ng hollow blocks, tuwid, walang papalabas, walang papasok. Di ba? Meron niyang hulog para tuwid, diretso. Papaganon, tuwid pa ganon, tuwid pa ganon. Ang pader. So meron ng hulog, yung may pisi, tapos may pabigat na matulis dito, parang karot. Yun ang sinusunod ng payo. Yun naman pahaba para tuwid yung linya, papaganon. Ngayon, kapag wala kang pisi na ginamit, lumabas yung isang hollow block na ganyan. Tapos sinundan yan. Nako, habang tumatagal, parami ng parami ang sira, parami ng parami ang mali, palaki ng palaki ang ire-repair, palaki ng palaki ang effort na kailangan. Kaya kapag ang ating anak, sinimula natin ng tama, tapos bandang kalagitnaan meron tayong naging maling practice, at nadagdagan, mula doon ay nadagdagan, parami ng parami ang sira niyan. Pahirap ng pahirap disiplinahin ng bata. Pag may lumihis dyan.
Kaya kapag nagsimula tayo ng tama, ang buhay natin magiging paggananda ng paganda basta tuloy-tuloy lang. Ano? Ngayon, paano ba ang tao naliligaw? Sa Biblia, may dalawang paraan para ang tao maligaw. Unang paraan para ang tao maligaw, madaya. Nadaya. Yun ang una. 2 Corinthians 11:3, maaring nadaya ng sarili niyang maaring nadaya siya ng ibang tao, basta siya'y nadaya. 2 Corinthians 11:3, sabi dito, "But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled or charm, may umakit. Charm, beguiled Eve through his subtlety sa pamagitan ng daya." So yung ginagamit na daya, nakakapangakit, kahali-halina, talagang nakakainganyo. Alokin ba naman ni Satanas ng di kayo mamamatay? Pagka kinain niyo yan, magiging kagaya kayo ng Diyos. Gods. Kulang na lang sinabi niya yung literal na magiging kagaya namin kayo. Hindi kami nasunod sa Diyos. Kami ang nasusunod. Malaya kami. Wala kaming Bible. Kayo pasusunurin sa Bible. Ito ang tamang haba ng damit, ito ang tamang pagkakaloob, ito ang tamang pag-aasawa, ito ang tamang musika, ito. Marami kayong, mag-a-adjust kayo. Diyos, mahigpit. Mahigpit ang Diyos. Kami. Magiging kagaya namin kayo, kami. Wow. Freelancer kami. Ayaw namin ang mga kumukontrol. Oo. Hindi yung mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Hindi. Ang ating team song, "Loving Yourself is the greatest love of all." Oo. Ang ating singer, si Joel. Oo. "Loving yourself is the greatest love of all." Tingnan po yan, ang tao ipinagkataas-taas. Yun daw ang greatest love of all. Mahalin mo sarili mo. Maling-mali. Pero yun ang sabi ng mundo. Kaya, pagka nainganyo tayo sa ganon, nadaya tayo. Kasi naging appealing, naging charming. Kaya sabi, andyan na yung Prince Charming. Pagdating ng Prince Charming, sabi, pulbos-pulbos yung ganyan. Lipstick siya. Bakit? Yan si Prince Charming. Bakit po? Wow. Hindi siya mapakali. Talagang kinakabahan siya. Pag andyan ng Prince Charming, kinakabahan siya. Hindi siya mapakali. Andyan na siya. Ano ba gagawin ko? Harap ba ako sa kanya? Hindi mapakali. Kulang tinitili. Andun yung Prince Charming. Bakit po? Naahakit siya doon. Ito yung sinasabi rito. As the serpent beguiled Eve, so si Satanas, inakit niya si Eva sa kanyang daya. At pangalawa, si Adam hindi nadaya. Siya'y sumuway. So ang isa ay yung Isaiah 64:6. Sabi dito, "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all." Si Adam, he disobeyed. Romans chapter 5. By the disobedience of one, many were made unrighteous or sinner. Were made sinners. Disobedience of one. So yung kay Adam, disobedience, alam niyang mali, ginawa niyang tahasan. Yung kay Eva, alam niyang mali, pero nadaya siya. Kaya naakit siyang gawin ang bagay na mali. Pero pareho siya ng mali. Kaya ngayon, diyan nagsimula si Zacchaeus. Pinalaking ayos, pinalaking malinis, maganda, pero habang tumatagal, mga minamahal, naligaw si Zacchaeus. At yung pangarap ng kanyang mga magulang at asam-asam na tinitignan nila, pagdating ng panahon ng aking anak, yung aming palaki na tama, lalaki siyang maayos. Pero habang lumalaki si Zacchaeus,
Pinayagan ni Zacchaeus na hindi makinig sa kanyang mga magulang, kinig siya sa kanyang mga kaibigan, kabarkada, katrabaho. Yan ang pinakinggan niya. At hindi niya namamalayan, Zacchaeus, may mga input ang mga taong ito na galing sa labas. Marahil nakikinig sila sa mga hindi tamang kinggan. May mga teacher sila marahil sa kolehiyo, sa high school, na hindi tamang mga guro at hindi magandang mga limbawa. At sila'y hindi nila malayan, sila pala'y humahanga na, nadadaya na sila, o kaya natututo lang sumuway ng tahasan sa alam na nilang tama, pero ginagawa pa rin ang mali. Yun ang nangyari kay Zacchaeus. Kaya just imagine kung paano ang isang kabataang nakakapanghinayang. Ang kanyang pangalan, ang ibig sabihin ay pure, honest, man of integrity. Para kung siya ay maging maniningil buwis, ano man ang maging kurso niya, hindi siya maging corrupt, hindi siya maging masama. Pero nailigaw at siya ay naging manunuway. Yan ang nangyari po kay Zacchaeus. Ngayon, so ang ating pong magtutuunan ng pansin, ang ganda ng simulain, habang tumatagal, bumabaluktot si Zacchaeus, lumilihis siya. At kapag hindi yan napigil ng magulang, mahirap po. Sabi nga ang bakal, pag yan ay nabaluktot, ang hirap niyang ibalik ng tuwid na tuwid kagaya una. Napakahirap mong ibalik yan ng tuwid na kagaya ng una, nang hindi baluktot. Napakahirap. Maituwid nyo man yan, hindi kagaya ng una na hindi nabaluktot. Napakahirap po siyang ituwid na. But of course, sa Diyos, walang impossible. Kaya katuwang natin ng Diyos. Now, ito ang tuon natin. Dahil siya sinimulan ng maganda, lumihis. Na ito po ang ating isusulat ngayon. Mga simulain na hindi dapat limutin. Ano yung mga simulain na hindi dapat limutin na maaring simulan ng mag-asawa sa pagpapalaki kay Zacchaeus, pero dumating ang panahon, nilimot ni Zacchaeus yung pagpapalaki sa kanya. Pero hindi walang kabuluhan yun, ha? Kaya lang, may bahagi ng buhay ni Zacchaeus, nilimot niya, tinalikuran niya, at siya ay nagpakasama-sama. Okay. Ano-ano yung mga simulain na hindi natin dapat limutin? Number 1, sa pamilya to, ha? Pamilya to. Kasi si Zacchaeus, lumaki sa isang pamilya, pinangalanan ng maganda. Nung una, maganda. Nung nagkakaedad, papangit na papangit ang kanyang buhay. Yung pangalan niya, na Zacchaeus na pure, basang-basa. Basang-basa. Number 1, ano yung mga simulain na hindi natin dapat limutin? Number 1, magkaroon ng magkakasamang pananalangin sa ating pamilya. Kung kayo'y magkakaroon ng pamilya, kung kayo'y magsisipag-asawa, kung kayo'y bagong kasal, kung tayo'y matatagal ng mag-asawa, magkaroon ng magkakasamang pananalangin. Huwag pabayaan, huwag limutin ang magkakasamang panalangin. Naintindihan natin, iba-iba na tayo ng schedule. Pagkabata, madali itong gawin Pag mamalitang anak, kaya nyo lang tipunin. O mga anak, ali kayo, mananalangin tayo. Ang dali yan. Pagka-elementary, kaya nyo pa rin yung gawin. Mga anak, ali ka, manalangin tayo. Pag high school, madali pa rin gawin yan. O mga anak, sa ganitong mananalangin tayo. Pagka nag-college yung mga yan, nagbago-bago ng schedule niyang mga yan, yung iba ay tumitira pa sa ibang dorm. Mahirap nyo nang tipunin. Minsan, yung dati yung schedule na babago. Ganon pa man, kahit mahirap, humanap tayo ng panahon na, number 1, mga simulain na hindi natin dapat limutin, magkaroon ng makasamang pananalangin. Siyempre, ang unang mangunguna dyan,
tatay. Tapos nanay. Pangungunahan yung dalawa. Pagka hindi sa bahay, basta kayo, ang anak natin, masayang kumakain yan eh. Lalo na kung magsama-sama kayo, punta kayo dyan sa kayo. Sarap ang pagkain dyan. Maglaro. Yayain natin silang maglaro. Mamasyal. Mangarap. Anak, halika mangarap tayo dito. Halika kayo. Di ba? Pangunahan na magkasama-sama sa kasiyahan. Magplano. Mag-relax. Magbakasyon. Mag-shopping. Mamalengke. Mag-jogging. Pangunahan na magkasama-sama sa anumang magiging masaya kayo. Humara kayo ng activity na magkakasama-sama kayo na kayo ay tatawa. Manood kayo ng sama-sama. Pelikula. Pumili kayo comedy. Manood kayo, tumawa kayo. Kung hindi gawin ng inyong mga magulang, kayong mga kabataan, do it. Meron kayo, gusto ko maging masaya kaming magkakapatid. Dapat gagawa natin lalo magsama-samang nalangin. Tama po ba? Amen? Yun po. Pangatlo, alagaan ang pakikipag-usap sa mga kasambahay. Huwag kalimutan yung communication. Ito po yung mga simulain na dapat, hindi dapat din. Hindi ko alam kung saan nagbago. Sino ba ang nagkulang? Nagkulang ba ang mga magulang ni Zacchaeus? Na yung kanilang sinimulan ay kanilang nalimutan? O si Zacchaeus, pinalaki ng maayos, pero habang siya lumalaki, nilimot niya yung palaki sa kanya, yung training. Alin man doon, hindi nilinaw ng Bible. Kung tatanungin natin ang mga magulang, nakabuntot, nakatatak sa kanyang pangan, ang puso sa loobin ng kanyang mga magulang. Anak, gusto naming lumaki ka, matino, malinis, matuwid, honest, may pagmamalaki, karangalan ng bayan, karangalan ng lahi, kapurihan sa Diyos. Yan ang tibok ng puso ng magulang. Kaya yung pangalan niya, pinakapili-pili ng kanyang mga magulang. Wala na kayong mababasang pangalang Zacchaeus sa Bible. Isang, ang Zacchaeus sa Bagong Tipan. Isa lang. Ibig sabihin, madalang ito. Kaya talagang pinag-iipan ito ng mga magulang. So, alagaan ang pakikipag-usap sa mga kasambahay. Ibig sabihin, walang pakialam na hindi tayo nagkakausap-usap sa pamilya. Gagawa ka ng paraan para magkakutuhan kayo. Una, yung mga magulang, silang mag-asawa, mag-uusap yan. Dapat hindi nawawalang komunikasyon ng mag-asawa. Tapos yung mag-asawa, kakausapin nila ang kanilang mga anak. Merong family meeting, family devotion, family brainstorming, kumbaga, family, yan. So, meeting ng family, usap. Bukod ng meeting na yan, merong pang-usap na individual yan, lalo pag naglalakihan ng anak. Pag naglalakihan ng anak, uusapin muna sila individual. May kanya-kanya kang time, kausapin sila dahil magkakaiba yan ng struggle, magkakaiba ng temptation, magkakaiba ng problem, magkakaiba ng pangarap, magkakaiba ng likes and dislikes, magkakaiba ng pain na nadadama, may iba-iba silang secrets. So kakausapin niya ng magulang. Kung tatay or nanay ang kakausap, alinman, o maaring silang dalawa, pero laging alagaan ang pakikipag-usap sa mga kasambahay o kapamilya. Communication. Pang-apat, ito yung mga simulain na hindi dapat limutin. Madali itong gawin pagka mga bata pa. Pag naglalakihan, hanggang lumaki, hindi dapat makaligtaan o makalimutan o mapabayaan. Number 4, huminahon kapag may nakakagawa ng pagkamali. Nakakagawa ng mali? Relax. Huwag mag-hysterical. Huwag agad manggalaite. Huwag agad magtaas ng boses. Huwag agad palabasin ng boses sa bitana hanggang madinig ng kapitbahay. Hanggang si Satanas nagtatakip ng tenga, sobrang lakas naman ng boses na magalit. Huminahon. Sabi nga, ang magagawa ng paupo, huwag nang gawing nakatayo.
Huwag nang dumaan sa malabo para maging malinaw. Huminahon. Pag may nagkamali, huminahon. Dahil kung tayo magwawala, mag-hysterical, magsisisigaw, magpapaksira tayo ng lahat, bulabugin natin, hindi tayo nakakatulong, nagdadagdag tayo ng suliranin sa pamilya. At ang bahay natin, imbis na maginhawahan, kahit mga kalapati, matuwa na tumira sa bahay natin, ay talagang magsisilayas. Kaya huminahon kapag kami nakakagawa ng pagkakamali. Daanin sa mahinahon na pamamaraan. Number 5, iwasan na ang maling akala ay ipalagay na tama. Ay, mga tao, di ba, may mga akala yan eh. Meron tayong mga kanya-kanyang interpretation. O akala naman natin, tama yung palugan natin o interpretation natin. Eh, minsan tama. Di ba, minsan tama. Eh, paano kung mali interpretation? Eh di, nag-iingat tayo ng sakit o man ng loob na mali naman pala para tayong umiyak sa maling bangkay. Hindi pala ating patayon. Maraming ganyan na umiyak na akala nila yun yung mahal nila sa buhay na namatay. Yung silipin nila, hindi pala ito yung aking hindi pala ito yung aking kamag-anak. Ako iyak ng iyak dito. Ayan, may ganyan, ano. So, iwasan ang maling ipalagay na tama. Kaya mahalaga ang magpigil muna ng sarili, magpigil ng salita, maghintay ng panahon, magtanong. Kaya iwasan ang maling akala. Maraming kakasakitan dyan. Kasi kahit akala pa lang, parang totoong-totoo na. Maraming nagkakasakit dyan sa pamilya. Pang-anim, patulungin, magtulungan sa iba't ibang gawain sa bahay. Magtulungan. Bawat isa may ambag, bawat isa turuang magtrabaho. May matutunan sila na ginagawa sa bahay. Huwag limutin. Kaya walang masama kung ang mga anak magmula bata hanggang sila'y maging mga professionals, hanggang kayo na dito sa bahay, katuwang kayo gawaing bahay. Tumulong kayo. Humanap kayo ng gagawin dahil kayo ay taga rito. Kaya mga magulang, siyempre patulungin natin sila sa bahay. Huwag nating limutin na sila'y bigyan ng bahagi. Pang-7, ipaliwanag ang halaga ng tibay sa pagpili ng tama. Ito po yung mga, di ba, bata pa tinuturuan natin, anak. Bad yan, yung salitang yan, o nadinig mo, o bad yan, anak, bad yan. Kaya si Joben, pagka nakasumbong ka agad yan. Ang tawag sa akin, Daddy, Pastor Conway. Pag hindi ako nalingon ng Daddy, sabi niya, Pastor Conway. Si Ate Josel, naggano ng mata, nag-ikot-ikot ng mata. Susumbong inikutan daw siya ng mata. Kahit hindi naman. Ganun ba? Paano ang ginawa? Pamumuster naman namin. Di mumuster siya, kami natutuwa sa kanya. O anak, sa mga nagsisinungaling, ikaw yata gumawa niyan kay Ate Josel mo eh. Yan. Paliwanag ang halaga ng tibay sa pagpili ng tama. Dahil pagka naging gawin nila, marami na silang ma-adapt na tama. Paliwanag. Mahalaga anak ang tibay ng pagpili ng tama. Bakit? Kasi anak, kaya ka dapat gumawa ng tama. Kami, halimbawa, mali ginawa mo anak. Papaluin ka namin pagka sige ang paglabag mo. Alam mo anak, pag pinalo kita kasi mahal kita, pag sa iba mo ginawa yan sa labas, baka hindi ka paluin, baka ikay gulpihin. Hindi dahil mahal ka, kundi galit sa'yo. Maganda yung paluin ka dahil mahal ka, ayaw kong lumaking mali, may katuwang kami. Kaya okay lang yon. Paano anak kung ikaw ay gawang-gawa ng mali, ba't kinamuhian ka at kinagalitan ka ng ibang tao? Kaya anak, mahalaga ang paggawa ng tama. Ngayon pala na. Wag yan. Itong channel, anak ko, yan, anak, yung panoorin mo, wag yan. Wag. Yung salitang yun, wag mong gagayahin yun. O yung ginawang yun, wag mong gagayahin yun. Di ba ganyan? So, paliwanag ng tibay sa pagpili ng tama. 8, iparamdam ang kirot ng tamang disiplina. Yun lang naman ang purpose nun eh.
Hindi para tayo maging malupit, palo ng palo sa anak, no? Sinusuntok ang mga anak, binibitin ang mga anak. Pararamdam lang natin yung kirot. Ano yung pain? Kasi ang sabi ng Bible, the wages of sin is death. May kabayaran ng kasalanan. So anak, para maintindihan mo ano ang bunga ng masama at ng mali, papakita ang pain. You will understand. So ipararamdam ang kirot ng tamang disiplina. Kaya natin inaalisan ng pribilehyo, binabawasan natin ng baon, inaalisan natin ng cellphone. Grounded ka, wala mo nang panood-panood, walang laro, walang cellphone. Ang cellphone, surrender. Mga ganyan, parang gano'n, no? So kapag tayo, pinaramdam sa atin yung kirot na tayo dinidisiplina, magpasalamat tayo. Mahal kayo nun. Pangsyam, ugaliin na niyayakap ang bawat miyembro ng pamilya. Isa po sa napakaganda yung it's common for family members to hug and embrace each other. Napakaganda sa isang pamilya na nakikita nyo kahit magkakapatid, magulang sa anak, anak sa magulang, malayang yumakap. Maiksi ang buhay mga kapatid, hindi naman natin alam na nung araw na yon, kung nagyakap kayong mag-asawa, nagyakap kayong nagyakap kayong mag-ina, nagyakap kayong magkapatid, sino nakakalam na yung araw na yon ang huling yakap? Sino nakakalam? Wala. Maraming ganon, hindi ko akalain na siya pala yun. Iyak-iyak na yan, di ba? Hindi ko akalain ako sa'yo. Naghiwalay kami, magagalit kami, sana. Hindi man lang ako nakapag-sorry. Ganyan-ganyan, ano? Hindi na. Kaya nga, ang isang napakaganda sa mag-asawa, huwag maghihiwalay na magkagalit, lalo na kang lalabas ng bahay. Pigilin nyo na yung sarili natin. We overcome. Hindi natin pahahabain. Pagka nasaktan tayo, sa pag-usapan, okay na yun. Masakit sa akin, pero sa ating pag-usapan, maganda, ayusin natin to. Okay na tayo niyan. Saka lang natin ang pag-usapan. Paalis ka eh. Nawaan ba? Aalis siya na, panatag siya. Ganon. Okay, para ang kirot ng disiplina, ugaliin na niyayakap at pinararamdam ang pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. Yung halik ng mga anak sa magulang at halik ng mga magulang sa anak. Napakaganda pong expression. Mga ugali ng una na hindi dapat limutin. Sabi, Pastor, hindi kami sanay eh. Ngayon, kung hindi tayo sanay, anong gagawin natin? Pababayaan na lang natin? Hindi ba tayo pwedeng mag-adjust, lumago? Ang aking tanong, okay. Tanungin mo asawa mo. Mrs., ikaw ba masaya na bago umaalis ang asawa, nahalik sa'yo? O kaya hindi man umaalis, hindi man paalis, nahalik sa'yo, yakap sa'yo, madalas kang yakapin, i-hug, i-embrace. Masaya ka ba nun? Opo. Masama ba yon? Hindi. Ikaw lalaki, pagka niyayakap ka ng misis mo, hinaha ka, in-embrace ka, kung ano man, kaya aalis, kaya hindi aalis, ganun din ang anak mo, masama ba yon? Nayayamot ka ba? Alam niyo po yung lambing ng buhay, mali ang buhay eh. Payamanin natin yung enjoy nyo ang buhay. Kaya ako nangihinayang po sa maraming mag-asawa na aking nalaman at naobserbahan na mga mag-asawang hindi sila ganun nagiging sweet. Mag-anak. Lalaki. Kapag ka mga lalaki naging sweet sila sa pamilya, mas malamang yan pag nag-asawa magiging sweet yan sa kanyang pamilya. Kaya i-train natin sila. Huwag natin limutin, ha? Huwag natin limutin. Ginagawa naman natin yan eh. Kaya ugaliin na niyayakap, pinararamdam na mahal ang pamilya. Pang-10, ipamulat ang mga salitang masarap pakinggan. Ipamulat natin. Mga bata pa siya, nadidinig na nila yung mga salitang masarap pakinggan. Tulad ng thank you. Amen? Di ba masarap pakinggan na yung mga bata pa, nagte-thank you na. Amen? I'm sorry. Please. I appreciate it. I love you. Forgive me. Mga salitang masarap pakinggan. Ipamulat natin. Kaya kung yan ay maganda sa bata, na itinuturo natin sa mga bata,
Ibig natin dalhin nila yan sa kanilang pagtanda na marunong silang mag-thank you sa kanilang magulang. Pag sila nag-asawa, sa kanilang asawa. Marunong silang mag-I'm sorry. Hindi sila mahirap mag-sorry. Pag may pinagagawa sila, marunong silang mag-please. Marunong silang magsabing, I appreciate. I love you. Forgive me. At kung ano-ano pang mga salita na magandang pakinggan. Ipamulat natin sa ating pamilya ang mga salitang masarap pakinggan. Looking forward, nakatingin ka, hinaharap ng iyong anak, isang araw magpapamilya ito. At gusto kong malaman ng aking anak pag nagpamilya, kung ito lalaki, masaya yung asawa niyang babae sa aking anak na kanyang napangasawa. At kung yung lalaki, babae ang aking anak at mapapangasawa ng iba, masaya yung lalaki na mapapangasawa ng aking anak. Gusto kong masabi ng mga lalaki, ng mga babae, kung anak ko ay lalaki, gusto kong masabi na pangasawa nilang babae na ikaw ay gift ng Diyos sa akin. Yun ang dapat masabi nung napangasawa ng aking anak. Kung ang aking anak naman ay babae, masabi nung lalaki na, pastor, ang inyong anak ay talagang gift galing sa Diyos. I'm blessed na mapangasawa ko ang iyong anak. Dapat po, yun ang aking desire, ha? Ganon din kayo. Kasi para ko kayong mga anak, lahat kayong mga kabataan. So dapat ganon, yun ang aking desire. Pagka napangasawa kayo ng lalaki, tuwan-tuwa yung lalaki. Lord, I'm blessed. Salamat po. This is a very, very special gift. I don't deserve her. Pero I will do my best para pakamahalin yung regalo mo sa aking asawa. Ibang maganda yung masabi ng lalaki, ay sa panig ng daigdig, siya humarap, kaya niya sigaw ng kanyang asawa ay gift ng Diyos sa kanya. Paano mangyayari yun? Yung mga anak babae na palaki ng maayos, nabigyan ng ganito nga bagay. Ganon din yung mga anak na lalaki na palaki ng maayos. Huwag lang lilihis. Katulad sa chaos. Pang-11, may kilang ito, 120 lang to. Biro lang. 11, itatag ang masayang gawi ng pagkakaloob sa Diyos. Ano isang dapat na ituro sa ating mga anak? Yung sila ay maging mga tapat sa pagkakaloob sa Diyos. Kasi madalang pagtaksila ng tao ang Diyos. Magtatapat yan sa kanyang sarili. Maaaring magtapat yan sa ibang tao. Pero ang Diyos, madaling, parang alikabok na pinagpag. Itatag natin ang masayang gawi ng pagkakaloob. Kaya nga po, nagtuturo ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo, hindi lang basta tithing ang tinuturo ko sa inyo. Mula sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos, cheerful tithing. Masaya kayong magbigay ng inyong ikapo. Cheerful tithing. Ako yung naniniwala si Abraham, kasi nung magbigay si Abraham ng tithe, ito yung samsam, di ang dami niyan king kayamanan nun Sabi ng Bible, nung bihin ni Abraham, ni Melchizedek na, the most high God, the possessor of heaven and earth, who delivered thine enemies with thine hand. Abay si Abraham, yung tithes of all, kung gaano mang kalaki ang samsam na yan, yung tingin niyang ikasampung bahagi, binigay niyang lahat kay Melchizedek. Wala siyang panginayang. Ano po kita ko doon? Cheerful tithing. Bakit po? Hindi pinilit Hindi pinilit. Hindi masama loob. Hindi nabibigatan. Hindi itinulak. Hindi diniktahan. Siya, mula sa desire na inilagay sa kanya, nagpasakop siya. Kaya, nuturo ko po sa inyo ay cheerful tithing. Madalang po ako makapakinig niyan. Actually, wala pa ako napakinig na nagturo ng cheerful tithing. Pero ako, ang tingin ko po sa Bible, yung mga tapat na nag-iika po sa Bible, cheerful tithing. Masaya sila nagbibigay ng ikapo. Okay po. Kagabi, kausap ko si Pastor Barrera.
Sabi niya, Pastor, abay, sinulang kong ituro ang cheerful tithing sa amin. Miniting niya yung kanyang mga preachers. Kwento niya sa akin. Miniting yung mga preacher niya. Senior niya ang cheerful tithing. Sabi niya, Pastor, pinag-aralan ko yung sinabi mo. Ang ganda. Sabi niya, ang ganda, Pastor, pinag-aralan ko pa. Lalo kong nakita, ang ganda. Tapos sabi nung kanyang mga preachers, sabi niya, Pastor, kinento sa kanya, Pastor, may mga simbahan na nag-aalis na ng karatula, inaalis na yung pangalang Baptist kasi wala na silang tithing. Wala daw kasing tithing sa New Testament. Tignan niyo yan, ha? Sayang. Hindi naintindihan. Kaya mapalad po tayo, magawa natin yung tama. So, itatag sa ating mga anak, sa ating sarili, sa ang masayang gawi ng pagkakaloob sa Diyos. Hindi lang tithes, kasi nakalagay sa Bible, tithes and offering. Pinapaalam ko po, at least ito, naka-live stream to, ha? Yung mga hindi miyembro sa Christ Baptist Church na dito kayo nag-a-attend, ang inyong tithes at offering, ipadala ninyo sa inyong simbahan. Kung ito kayo namamalagi, nabibless kayo dito, nanginginaan kayo ng salita ng Diyos, inaaruga, kinakandili kayo dito, magbigay kayo ng inyong extra offering, huwag niyong alisin at bawasan yung para sa inyong local church na doon kayo miyembro. Hindi ko itinuturo at hindi ko nakita kasi sa Bible na yung tithes ipadala nyo sa inyong local church, yung offering idalhin nyo dito. Sino ang desisyon nun? Hindi yung desisyon ng Panginoon. Ang desisyon ng Panginoon, ipadala nyo dun sa inyong storehouse. Dalahin nyo dun sa inyong simbahan ang tithes at offering ninyo. Ngayon, kung kayo nabibless dito, narito kayo, ginagamit kayo, o pinagpapala kayo dito, naging blessing ang simbahan, gagawa kayo ng extra offering nyo. Amen? Kaya ang simbahan nyo, hindi magagaling na kayo naririto. At hindi napapabayaan ang mga simbahan sa probinsya. Kaya again, sino man po makapakinig ng live streaming na ito, encourage po natin kapag hindi natin miyembro. Ang kanilang tithes at offering ay dalhin po sa kanilang simbahan. At kung sila'y dumadalo sa ating simbahan, ay mag-offer lang sila special offering sa simbahang ito na dinadaluhan nila. Pero yung kalang buo na tithes at offering, doon sila miyembro, doon ito itinalaga ng Diyos, doon po ito dapat karating. Hindi po ito dapat hatiin. Walang nagdesisyon ng ganyan sa Bible para hatiin yan. Kaya wag nating pakialaman, wag nating hatiin. Kung tayo'y pastor, wag nating pakialaman yung para sa kanilang simbahan. Hindi dahil natin kailangan ng pera sa simbahan natin. Pero gusto nating magtiwala sa Diyos, sa magagawa ng Diyos, kaysa sa magagawa ng tao. So itatag ang masayang gawi ng pagkakaloob sa Diyos. Kapag ang ating mga anak, mga giver, hindi madamot, tapat, intindi nila bilang miyembro ng simbahan, sa man ako naroroon, my tithes and offering should go there. Dapo ganon. Kung magkamali man, well, sa kanila na yun. Usapan nila ng Panginoon yun. Basta ko, gawain ko lang magturo. Tapos, kayo na pabahala dyan. Kayo na responsible. Ipaglalaban natin yung kalayaan ng pumili. Kung piliin nyo mali, go ahead. Kung piliin nyo ang tama, better. Ganyan. Basta ipamumulat natin. Tatatag natin sa ating mga anak ang masayang gawin ng pagkakaloob sa Diyos. Pang-12, ipakita upang tularan ang pagtulong sa kapwa. Magulang, mag-asawa, mga adult, nakatatandang kapatid. Kung meron tayong mga nakababatang kapatid, ipakita natin sa kanila upang meron silang magandang halimbawa ng pagtulong sa kapwa. Kaya lahat tayong mga Kristiyano dapat matulungin sa kapwa. Pang-13, ipaunawa paano nyo nilulutas ang problema. Paano ba tayo nagsusolve ng problem ng mag-asawa? Tawagin nyo inyong mga anak. Mga anak, ito ang problem. Ito ang sitwasyon. Gusto kong makinig kayo. Pakinggan ninyo mga anak.
Ano natin pag-uusapan itong problem? Pakikita sa kanila paano mag-solve ng problem. Dahil marami po ngayon ng mga magulang hindi alam kung paano mag-solve ng problem dahil wala silang naging model. Hindi nila tinuruan ng mga magulang, hindi nila nadinig. Nadinig lang mga reklamo habang kumakain, puro reklamo, pinag-uusapan, wala namang nalulutas. Puro reklamo, wala namang nalulutas. So, ang mangyayari sa mga anak, naglalakihan naman natatanda mga reklamador sa harap ng kainan o sa loob ng bahay. So sila, lumalaki sila, mga nakukuha ng spirit ng mga reklamador. Palapintas, palabintang. Pagka ganyan po ang palaki, sasama ng sasama. Yung pangalan, hindi may papamuhay, yung Zacchaeus. So ipaunawa, ipakita, paano nyo nilulutas ang problema. Kaya pag may problem, wow, this is an opportunity for us. Para itong schooling, mga kapatid, parang schooling. Pakita natin kung paano tayo nagsosolve ng problem. Schooling. Natututo yung mga natin. Libre, actual. Actual. Real-time situation. Kaya mapagod kayo, mga kabataan, pagka nakita nyo, mga magulang nyo, paano maglutas ng problema, you will become wiser in life. Palain nyo, mga parents niyo. Pang-4, magtulong-tulong paunlarin ang kinabukasan. Ibig sabihin, ang ating pamumuhay, sikapin nating mas magataas ang antas kaysa sa aming kalagayan ngayon. Sikapin yung itaas pa, mga anak, sikapin yung itaas pa. Yung kalagayan natin ngayon, sikapin nyo sa inyong henerasyon, itaas nyo pa. Para pagka kami nakita namin kayo, mas mataas kayo. At kayo, susunod yung henerasyon, sikapin yung itaas pa. Para susunod yung henerasyon, mas mataas sa dati. Kaya mag-usap-usap, hindi lamang araw lumulutas ng problema, tulong-tulong paunlarin ang kinabukasan. Panghuli, pang-15, magkaisa sa pagpapalago at pagtatapat sa pananampalataya. Na hindi ang kulelat dahil hindi mahalaga. Itong gusto kong huli niyong matandaan. Magkaisa sa pagpapalago, paglago, at pagtatapat sa pananampalataya. Dapat tayo, makita natin, lahat tayo nagsisilago sa pananampalataya sa Panginoon. Maganda yan, nagsilago ang pamilya. At lalong nagtatapat sa pananampalataya. Hindi man yan magsabay-sabay, iba-iba man yan kasi hindi naman talaga magsabay-sabay, parang daliri. Magkakaiba ng haba. Magkakaiba ng haba. So wag nating kalungkutan na hindi sila magkakasing haba. Talagang may nauli, may nauna. Pero minsan may nauna na nahuli at nahuli na nauna. Kaya ang mahalaga po, magkaisa sa paglago at pagtatapat sa pananampalataya. Ako'y naniniwala na itong mga ito nakapaloob sa pinili ng mga magulang ni Zacchaeus. Gusto namin maging maayos kang ama, asawa, trabahador, leader, honest. Kaya itong una natin makikita, ang tamang inimulan ay posibleng mapabayaan. Yan si Zacchaeus noon at ngayon. So mga kapatid, if we are careful, wag nawang mangyari, umiyak tayo na katulad ng iyak ni Haring David. Oh, Absalom! Absalom! My son, Absalom! Sana ako na lang ang namatay kaysa ikaw. Oh, naku, Absalom! Absalom! Pakalalim ng hugot ng pagmamahal ng tatay. Pero kung yung mga nasimulan, hindi pinabayaan, hindi kinalimutan, hindi tinalikuran, mas maganda ang buhay. Mas maganda ang bukas. Ama namin Diyos, maraming salamat po sapagkat napakayaman po ng iyong salita. Si Zacchaeus, hindi mo kinaligtaan, intentional, ang pagdaan mo sa Jericho upang tagpuin ang isang mababang tao. Pero naghahanap ng katotohanan. Pinalaking maayos
lumaking mas pinangarap na maging karangalan, lumaking kahihiyan. Ang magandang simula ay kanyang tinalikuran. Salamat po, may Panginoon na hindi tumalikod kay Sakeo. At sa amin, kami, Panginoon. Muli naming alalahanin ang magagandang mga ugali, gawi na itinuro ng iyong salita sa amin. Balikan namin. At kung meron kami nakakaligtaan o napapabayaan, balikan namin. Kagaya ng sabi mo, kung saan nahulog ang palayok, ang palakol, kung saan nahulog ang palakol, balikan namin, naroon siya. Lord, maraming salamat po. Marami ngayong may problemang pamilya. Hindi nila pinangarap lumaki si Sakeo na maging popular sa kasamaan. Ako'y naniniwalang lumuha ang kanyang magulang. Maaari naming masabi ang kanyang mga magulang, hindi tumitigil ng pananalangin na isang araw si Sakeo tagpuin ng Diyos. At siya ngang nangyari. Maaaring ang mga magulang ni Sakeo hanggang sa pumanaw, pinagtagubilin nila sa Diyos ang kanilang anak. Lord, huwag nawang abutin ang kamatayan ng aming anak na nasa kasamaan. Marahil meron kaming mga anak na naaalaala. Huwag kang magsawang dumalangin. Gawin namin muli ang mga dapat namin ginagawa. Pagtibayin niyo po kami lalo. Salamat dahil may buhay, meron pang pag-asa. Dahil may Diyos, ang mahirap ay naging posible. Maraming salamat po. Bless niyo po bawat magulang, bawat magtid, bawat pamilya. Mga mahal lang sa buhay na hindi namin kasama, ingatan mo po. Salamat po sa kagandahan ng pamilya. May mga pagkukulang man, still, we love our family. A brother is a brother. A sister is a sister. A family is a family. Ang anak ay anak, hindi matalikdan ulang. At ang magulang ay magulang, hindi dapat talikdan ng mga anak. Salamat sa aming mga magulang, sa kanilang katapatan, pakikipaglaban. Mga pangarap nilang maganda para sa amin, huwag na namin silang biguin. Lalo na nga po sa pananampalataya, magbigay kalubran kami sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Bless you po ang inyong mga anak. Ito po ay aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say amen. Amen, amen. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po muli natin, Walking with the Lord. Walking with the Lord. Ito po ay hindi lamang maganda ang tugog, kundi ang ganda po ng mensahe. Ito ang tamang paraan. Keep walking with the Lord. Everyone, sing with me. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go is always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Come on, keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word. Every day keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting on the way. Looking, watching, praying every day. Second, if we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. This is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord. Amen. Amen. Other. Keep walking, trusting all the way. Look
looking, watching, praying every day. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. He's done that shout and sing, walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Amen, amen. Tayo magtipon po ng ating mga kaloob. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Lingin natin, Brother Dodong, Brother Edgardo, Quiñones. Brother Dodong, please. Kaya ating mga kapatid. Tayo mo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong biyaya. Amen. Na dinala niyo kami ng save at salamat sa kayong gabay niyo. Yes. Sa gitna ng pandemic na ito. Panginoon, ay patuloy niyo kaming dinadala upang purihin at samahin kayo, Panginoon. Dalahin din po namin, Panginoon, sa kabila ng lahat ay patuloy namin kayong pupurihan, sasamatan at aalayan ng aming mga kaloob po, Panginoon. Lingnayan, Panginoon, na kayo siyang patuloy maggabay at kayo rin po, Panginoon, magpapalago ng mga negosyo at lalo sa mga kapatiran na patuloy na magbibigay, Panginoon, ng kaloob para sa gawain po, Panginoon. Dalahin po namin, Panginoon, gabayan niyo rin po kami, Panginoon, sa anumang darating pa mga panahon at oras. Yes, upang patuloy po namin ipangaral ang iyong salita po, Panginoon. Amen. Hanggang sa iyong pagdating ay matunghayan niyo kayong nagtatapat, Panginoon. Hing po namin ang lahat nito tayong sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Brother? Save me from sin and lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Okay, meron tayong Okay po, tayo po tumayong lahat. Isa pong paalala natin, pag-pray nyo, ang ating anniversary ay pwede natin gawin month celebration para makapag-invite tayo ng mga bisita. Sikapin natin na tignan natin kung mahahati natin, ano, para yung kalahati ng congregation makadalo, may dalang bisita, kalahati ng congregation, makadalo, may dalang bisita. So pag-pray natin, ano, pero gawin natin, meron po tayong Lord's Supper bago tayo mag-anniversary, August 16. Third Sunday of August ang ating Lord's Supper. At maglo-Lord's Supper tayo ng August 16. Then, anniversary Sunday, every Sunday gagawin natin sa umaga, gawin natin na magdala tayo ng mga bisita sa umaga. Ano lang, at sa lahat po ng kanya pong pagpapagal ng ministeryo kasamang kanyang buong sambahayan, lalong pagyamanin at pagpalain ang gawa ng mga kamay habang sila tapat at sumusunod sa iyo, maging ang bawat pamilya at bawat miyembro ng iglesia ito. Continue to use this church, Panginoon, to be a blessing sa marami pa, as higit sa lahat to be a channel of your saving grace. As we continue to strive, Panginoon, especially in this situation that we are in pandemic, ay patuloy pa rin po kami nagsisikap na umabot ng mga kaluluwa to this that we can. So help us, Lord God, to always remember our responsibility bilang mananampalataya that we are saved not just to go to heaven, but we are saved to serve. Amen.
Lord, ingatan mo kami sa gabi ito, sa aming pansamantalang pag-iwaywalay. Yes po. At ang aming dalangin, hatid mo kami sa aming kanilang paroroonan ng safe. And even tonight, ay biyayaan mo kami ng isang magandang pagpapahinga. Handa para sa araw ng bukas, harapin ang panibagong hamon, mga blessing na ipong inilaan, natanggapin ito ng may kagalakan at higit sa lahat Opo. ay may katapatan, Panginoon. Yes. Kaya po muli ang kapurihan sa pinagkakaloob at kiniklaim namin ang tugon ng aming ginatalaangin sapagkat po isang talangin sa pangalan po lang ng Panginoong Yesus. Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat.